Breaking news mga kabayan, President-elect Donald Trump gagamit ng puwersa para mapadeport ang mga illegal immigrants. Pangalawang breaking news, Japan forces sasali na sa American military exercises sa Australia sa susunod na mga buwan. Anong ibig sabihin nito? At ang panghuli, Russia gagamitan na ba ng nuklear ang Ukraine dahil sa ginawa ng Amerika? At yan ang mga aalamin natin sa JP's Amazing Stories. Joe Biden nagpahayag ng isang malaking announcement tungkol sa digmaan sa Ukraine na maaaring makaapekto sa buong mundo. Sa ilalim ng isang enormous pressure, pinayagan ni Biden ang paggamit ng long-range US supplied missiles sa Ukraine. Ito ay upang makapenetrate pa ang Ukraine sa teritoryo ng Russia. Sa pinakaunang pagkakataon, ang Biden administration ay pinayagan ng Ukraine na gumamit ng Army Tactical Missile System sa pakikipagdigmaan nito laban sa Russia. Ang balita ay nag-emerge sa Biden administration habang si Joe Biden ay nasa Amazon rainforest nitong linggo, kung saan nag-announce din siya ng isang multi-million-dollar plan ng pag-reforest ng Amazon. Samantala, hindi naman siya sumagot sa mga katanungan tungkol sa bombshell na in-announce ng Ukraine at bigla na lang itong naglakad papasok ng rainforest. Samantala, ayon naman kay Zelensky, ang plano daw na pagpapalakas sa Ukraine ay isang victory plan at ang isa sa key points nito ay ang long-range capabilities para sa kanilang army. Samantala, nagpahayag naman ng tugon si Putin tungkol sa balitang ito. Ayon sa kanya, ang aggression laban sa Russia ng sinumang non-nuclear state na may suporta ng isang nuclear state ay kinoconsider bilang isang joint attack laban sa Russia. Palaging iko-consider ng Russia ang posibilidad na paggamit ng nuclear weapons kung sakaling makatanggap sila ng reliable information tungkol sa isang massive launch ng aerospace attack at pagpasok sa kanilang state border. Kung sakaling magkaroon ng aggression laban sa Russia, ayon kay Putin, may karapatan silang gumamit ng nuclear weapons, lalo na kung gagamit ang kalaban ng mga conventional weapons na nagpo-post ng isang critical threat. Sinabi din niya ang mga posibilidad na ito noong mga nakaraang buwan, kung saan nag-warning naman siya laban sa direct participation ng NATO countries sa nagaganap na pakikipagdigmaan nito. Samantala, iba't ibang online commentator naman ang nagbigay ng kanilang mga saloobin tungkol sa sinasabing aggressive move na ito ni Biden sa kanyang nalalapit na pagbaba sa pwesto. Isa na dito ang pahayag ng isang congresswoman na si Marjorie Taylor Greene. Ayon sa kanya, sa pag-alis umano ni Biden sa pwesto, ito ay nagtatry ng isang mapanganib na pagsisimula ng World War III, gawa ng pag-authorize nito sa Ukraine na gumamit ng long-range missile mula sa US. Nag-warning din ang incoming US President na si Donald Trump tungkol sa tumataas na conflict sa rehiyon. Ayon naman sa Ukraine ambassador, naniniwala daw ito na ang pagkapangulo ni Trump ay tutulong sa paghihinto ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Samantala, sa iba pang mga balita, ayon kay Defense Minister Richard Marles, ang Japanese forces daw ay magsasanay kasama ang US Marine sa northern part ng Australia sa darating na 2025. Nagtungo naman si US Defense Secretary Lloyd Austin sa Australia. At ito ang inaasahang magiging huling pagbisita dito ng nasabing senior official ng Biden administration, at ito ay sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa future direction ng AUKUS kapag bumalik na si Donald Trump sa White House. Naupo sina Austin at Marles kasama ang kanilang Japanese counterpart na si Nakatani para sa isang trilateral meeting na nakatuon sa regional security, habang ang lahat ng tatlong bansa ay nagiging anxious sa posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan. Sa isa pang pahayag, sinabi ni Marles na kasama sa mga pag-uusap ang pagpaplano para sa pag-deploy ng Rapid Deployment Brigade ng Japan sa northern part ng Australia,
kung saan batay sa mga diplomatic sources, ito ay nakatakdang magsimula sa susunod na rotation ng US Marines sa darating na 2025. Habang lumalaki ang mga alalahanin sa patuloy na militarisasyon ng Beijing sa South China Sea, binigyang diin ni Mars ang kahalagahan ng ugnayan nila sa Japan at sa Estados Unidos. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ni newly elect President Donald Trump sa kanyang social media network na pinaplano niyang gamitin ang US military sa pagsasagawa ng mass deportation ng mga undocumented migrants. Nitong Lunes, si Trump ay nagpost ng isang pagkumpirma sa pahayag ng isang commentator na nagsasabing si Trump ay magde-declare ng isang national emergency at gagamitin ang military assets sa pagsasagawa ng mass deportation program. Sa isang campaign events, si Trump ay paulit-ulit na nag-pledge ng pag-mobilize sa National Guard upang i-assist ang Immigration and Customs Enforcements. Ito ay ang federal agency na inatasan sa pagsasagawa ng mga deportations. Ang latest comments na ito ni Trump ay naganap matapos dumami ang mga tanong kung paano niya mapufulfill ang sinabi niyang mass deportation sa history ng US. Paulit-ulit din niyang sinasabi na sisimulan niya ang deportation sa kanyang unang araw sa office na magaganap sa darating na January 20, 2025. Ngunit sinasabi din na kahit makausad ang US administration sa pamamagitan ng ganitong klaseng plano, haharap pa din daw ang mga authorities sa ilang enormous logistical challenges. Batay sa mga eksperto, isa na dito ang kakulangan sa mga tao, kung saan halos 20,000 agents at support personnel lamang ang magta-track down sa milyon-milyong undocumented migrants. Mayroon ding nagsasabi na ito ay siguradong gagastos ng malaki. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Natatandaan niyo pa ba nung sinabi ni Putin na matatapos agad yung special military operation niya sa Ukraine in 2 weeks? Well, tungkol dyan, 2 taon at kalahati na ang lumipas. Imbes na makrash ang Kiev, mukhang Russia pa ang natatalo sa isang bansa na kalahati lang ng size nila. Para sa isang world superpower, parang circus act na ang military ni Putin ngayon. Kulang sa training, kulang sa kagamitan, at nagsusurrender ng mas mabilis pa kaysa sa Blitzkrieg. Ukraine ngayon ang bumabawi ng teritoryo, parang naka-shopping spree lang. Habang ang Russia, stuck pa rin sa mga tangke na parang galing pa sa museo. Kaya, let's set some starting points muna. Ayon sa Global Firepower website na nagra-rank ng mga national armies gamit ang iba't ibang metrics, ang Russia ay nasa pangalawang pwesto sa mundo sa likod ng US. For decades, kasama na sila sa top 5, kung hindi man top 3, na militar sa buong mundo. Sobrang taas ng scores nila sa mga categories gaya ng manpower, economics, at availability ng military equipment. Pero kahit mukhang maganda yung statistics, once na silipin mo yung behind the scenes, makikita mo agad na medyo sumasablay din pala. Start tayo sa manpower ng Russia. Dahil ang Russia ay may 3 times na population ng Ukraine, expected na mas malaki ang army nila. Itong metric na ito ay importante kasi isa ito sa mga strategies na ginagamit ng Russia so far. Kahit hindi consistent ang results. Based sa Global Firepower, nasa 1.3 million ang active military personnel ng Russia at around 550,000 sa kanila ay nasa ground forces. Nung simula ng invasion, may around 170,000 na Russian troops na nakastation malapit sa Ukraine para simulan yung atake. Over time, nadagdagan pa yung troops na ginamit ng Russia, mostly dahil kay Putin na gumagamit ng mga mercenary forces like Wagner, mga military contracts, at matinding conscription efforts. Ngayon, tingnan natin ang effect ng conscription at contracts. After the initial deployment, by 2023, umabot na sa 300,000 ang troops na deployed sa Ukraine. Pero hindi na ito tumaas pa hanggang 2024. Ano nang nangyayari? Based on estimates, umabot sa 645,000 ang troop losses ng Russia sa 31 months ng laban. Ang ibig sabihin nito, around 20,800 na tao per month. Kasama dito ang mga namatay at malalang sugatan na hindi na makakapag-serve.
Ayon sa Pravda, isang Ukrainian platform na kumukuha ng statistics sa Ukrainian Ministry of Defense, ang casualties ng Russia per day ay tumaas ng husto noong 2023 at 2024. By June 2024, umaabot na sa 1,200 casualties per day at noong September, meron pang umabot sa 1,400 casualties sa isang araw. So, ano ibig sabihin nito tungkol sa manpower ng Russian Army? Kailangan nating balikan yung effort ni Putin na mag-rebuild ng army. Ayon sa isang 2024 report ng Chatham House, isang London-based policy institute, ang Russian government ay nagsasign ng military contracts with up to 1,200 recruits per day. So far, nakakakuha ang Russian military ng bagong recruits kasabay ng pagkawala ng personnel nila. Pero ayon sa Riddle, isang website na nagfo-focus sa Russian military news, medyo misleading ang numbers na ito. Noong 2022, naging mas klaro na hindi madaling mananalo ang Russia, kaya kailangan nilang mag-ramp up ng recruitment. Kaya nagsimula na silang mag-sign ng short-term contracts at kumuha ng mga prisoners para mag-serve. By 2023, lahat ng ito kasama na yung mga soldiers na nag-sign ng contracts noong 2021 ay kailangang mag-renew ng contracts or mag-discharge. Kaya in reality, ang bagong contracts noong 2023 ay malamang maliit lang compared sa ini-announce nila. Throughout all this, nagbago na ang stance ng Russia sa military conscription. By late 2023, tinaasan na ang maximum age for compulsory service from 27 to 30. Ito ay nag-allow kay Putin na makakuha ng steady supply ng conscripts kahit kailangan lang nila mag-serve ng isang taon. Nasa 150,000 conscripts ang nadadala ng Russia every 6 months, pero hindi sapat ang numbers lang. Kulang din sila sa training. Unlike sa US, halo-halo ang training ng mga conscript at contract soldiers at each unit ay responsible sa pag-train ng kanilang mga sundalo. Ang resulta nito ay depende sa level ng training ng mga sundalo. Ayon sa mga reports, ilang beses lang sa isang linggo ang basic training na nakukuha ng mga recruits bago ipadala sa frontlines. Ang mabilisang training ng soldiers para sa frontline ay nagpapahirap sa Russia na makabuo ng steady, experienced military presence sa frontline. At dito pumapasok yung idea na ang population at manpower numbers ng Russia ay isang malaking advantage. Naging strategy rin ng Russia ang nuclear threats para pigilan ng NATO na magbigay ng full support sa Ukraine. Dahil dito, nakapasok ang Russia sa mga opportunistic offensives kahit mas maraming losses ang kinakaharap nila. Example nito ay ang summer invasion kung saan umabot sa 70,000 casualties at maraming equipment losses ang Russia. Pero dahil wala pang advanced military equipment ang Ukraine, napilitan silang tumuloy kahit marami silang nawala. By recent months, iba na ang usapan. Highlighted na ng Ukraine invasion of Kursk region kung gaano kahirap ang morale at preparedness ng Russian army. Ang Kursk ay isa sa mga malapit na region sa Ukraine, kaya hindi na nakakagulat na ipitin sila ng Ukraine. Pero ang nangyari ay wave ng Russian surrenders at mukhang undertrained, under-equipped at may mababang morale ang mga Russian troops dito. Ayon sa isang interview sa isang Russian prisoner of war mula Kursk, may mga sundalo na nakareceive lang ng basic training for 2 weeks bago sila ipadala malapit sa border bilang guards sakaling umatake ang Ukraine. Dahil sa Kursk invasion, nakuhang i-capture ng Ukraine ang mga 600 Russian troops at ayon sa processing prison, halos 80% ng mga prisoners ay mga bagong conscripts. Pinapakita nito kung hanggang saan kayang umabot ni Putin para lang magpadala ng soldiers sa frontline. Pero hindi lang mga sundalo ang kulang sa Russian military ngayon. Si Putin ay nahihirapan din sa pagkuha ng quality military equipment. Halimbawa, sa summer 2024 offensive sa Kharkiv, imbes na gamitin ang main battle tanks tulad ng T-90 at T-80, infantry ang pangunahing strategy. Yung kakaunting supporting vehicles na gamit nila ay motorcycles lang, kaya mabilis na kailangan ng troops na lagpasan ang enemy defenses bago iwan ang motorsiklo at magpatuloy ng lakad.
Karamihan sa mga gamit ng Russia ay turtle tanks, luma na at pinagsamang parts ng tanks at infantry support vehicles na may dagdag na armor pero halos walang offensive capabilities. Ang silbi lang ng mga makeshift tanks na ito ay sumalo ng enemy fire para makalapit ang Russian infantry sa frontline. Pero tulad ng alam na natin, epic fail ang strategy na ito. So, ano nga ba ang problema sa military equipment ng Russia? Para sa isang second best army sa mundo, hindi ba dapat sapat ang mga tangke at armored vehicles para mag-launch ng multi-pronged attack? Well, medyo complicated ang sagot dyan. Let's break down ang armaments ng Russia. Una ay ang main battle tanks nila. Ang pangunahing battle tank ng Russia ay ang T-80, isang older model na ginawa pa noong height ng Soviet Union sa mid-70s. Ayon sa War Power Russia, nasa 3,500 T-80 tanks ang gamit ng Russia, making them the most potent land vehicles ng bansa. Kahit technically ay kahawig ng US at European tanks ang T-80s, may deadly flaw ang design na ginagamit ng Ukraine para sa kanilang advantage. Ito ay dahil ang T-tanks ng Russia ay gumagamit ng automated reloading system kung saan ang ammunition ay nakastore sa ilalim ng turret, masyadong malapit sa lupa at konti lang ang armor protection. Kapag may sumabog na ordnance tulad ng bomb o drone sa ilalim ng tank, pwedeng sumabog ang propellant at masira ang buong tangke. Tinatawag itong explosive decapitation dahil nalalaglag ang turret ng tank. Sa mga Western tank designs, ang manual reloading systems ay nasa loob ng tank mismo para mas less ang risk. Dahil dito, palagi ang natatalo ng Ukrainian anti-tank defenses ang T-80s. Ang pagdami ng small drones na kayang mag-drop ng explosives ay malaking dahilan kung bakit ang daming tanks ng Russia ang nasisira. Ang pinaka-advanced na tank ng Russia ay ang T-90 na sinimulang gawin noong 1992 at medyo na-upgrade noong 2017. Sumasabay ang T-90 sa M1 Abrams pagdating sa ammo, speed at defense. Ang problema lang, katulad ng T-80, may flaw din ang autoloader ng T-90, kaya vulnerable pa rin ito. Sa late 2023, nag-start gamitin ng Russia ang T-90 tanks matapos maubos ang mga T-80, kaya biglang tumaas ang pagkawala ng modern tanks ng Russia. Ayon sa estimates ng early 2023, kaya ng Russia mag-produce ng 15 T-90EM per month. Pero sabi ng Chatham House Report, hindi ito sustainable in the long run dahil limited ang resources ng Russia sa paggawa ng modern parts para dito. Kaya, pinilit ni Putin ilabas ang older models like T-72, T-64 at T-62 mula storage. Ang T-72 ay isa sa mga pinakamatibay na Soviet tanks kahit gawa pa noong 1970s. Nasa 9,000 T-72 ang meron ng Russia at ayon sa War Power Russia, higit sa 1,000 ng mga ito ang nawala sa conflict. Yung mga mas luma pang T-64 at T-62 ay halos refurbished museum pieces na lang, ginagamit para sumalo ng enemy fire. Lahat-lahat, nasa 15,000 tanks ang inventory ng Russia, kung saan 10,000 ang combat ready at yung iba kailangan pang i-retrofit. Sa kabila nito, nawalan na ng 8,800 tanks ang Russia sa loob ng 31 months. Kaya sobrang nape-pressure ang kanilang domestic industry na gumawa o mag-retrofit ng tanks. Dahil halos 40% na ng ready tank supply nila ang nawala, hindi pa rin nila magawang makabawi at makapag-advance sa Ukraine for the past 18 months. Ipinapakita nito kung paano ginagamit ng Ukraine ang mga flaws ng Russian tanks para hindi sila makapag-dominate sa front lines. Bukod sa kakulangan ng tank supplies, naapektuhan din ng Russia ng sanctions na nagpapahirap sa kanilang pag-produce ng tank parts en masse. Dahil dito, napilitan silang i-refurbish ang luma at halos obsolete tanks na halos walang laban sa modern ordnance at tank busting ammo. Kapansin-pansin na ang approach ng Russia ay quantity over quality, parehong strategy na ginagamit sa manpower nila. Dahil sa tumataas na tank losses, nag-resort sila sa paggamit ng infantry support vehicles o IFVs. Ang Russia ay tinatayang may mga 19,000 IFVs.
Pero halos 18,200 nito ay either luma o obsolete na model na. Marami sa mga ito ay nakastore lang at hindi actively na ginagamit sa battlefield. Simple lang ang rason, kulang sila ng trained soldiers para i-send out sa field ang mga ito. Na nga pala ay ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text.